ayaw daw mamigay ng hard copy yung mga ano. Ba't ayaw nila mamigay ng hard copy? Sa amin, namimigay tayo dito, kaya tama lang yung ginawa nyo. Unli replay pa, di ba? Yun yung mga pros. Ayun, nakita yung sagot ng ng online review. Bakit dun sa face-to-face hindi mo ma-replay yun? Okay, sige, simulan na natin. Alright. OA na daw ang sagot. Patay tayo dyan. Number 21. Naka-record na, ma'am. And a facility or a place of confinement for inmates coming from large cities or clustered municipalities. Okay? So yan large cities or clustered municipalities. Anong sagot dyan? Large, malalaki. Who are waiting or undergoing trial or serving sentence of 1 day to 3 years. Okay, anong sagot niya dyan? O baka yung sagot niyo dito ay city jail, no? Di nakita na. Nakita na eh. Maganda sana kung hindi nakita, no? O yan, yung mga hindi nakakita, sagot nila letter A. Pero malamang, kung kayo, yung honest na sagot nyo talaga, kung hindi nyo nakita yung sagot, letter A din, no? O yan, medyo tricky kasi itong tanong mga idol. Pag sinabi nating large cities, malaking cities, or clustered municipalities, yan, clustered municipalities kasi. Halimbawa, no? 2 or more municipalities, iisa lang ang kanilang jail. Ang tawag doon ay district jail. Ayun, so ang tamang sagot dito ay district jail. Pero kung city lang, small city lang, wala namang hindi naman malaki. City jail lang yan. Pero ito kasi large malaking city, hindi lang malaki, or clustered municipalities. Ibig sabihin, maraming municipalities, iisa ang kanilang cluster jail. That is district jail. Tandaan na, at ang district jail is under control of BJMP. Yan. Bureau of Jail Management and Penology. Take note city, eto, BJMP lahat to, eto, provincial government. O, tandaan na, hindi porket nakita nyo city, automatic na agad na city jail ang sagot nyo. Ano po? Tandaan, large cities po ito or clustered municipalities. Okay? Clustered and large cities, matik yan district. Okay? Pero kung maliit na city lang, city jail. Kung maliit na municipality lang, municipal jail. Alright? Sige. So, pag-usapan natin ang BJMP. Wait lang Okay. BJMP. Huwag po kayong mag-annotate. Huwag po. Siguro po. Okay, usapang BJMP tayo mga idol. Yan. Gusto niyo bang mapabilang sa Bureau of Jail Management and Penology? Yan. Pag-usapang BJMP tayo. Ano bang meron? Yan. Uy, you know. Ano naman, gising na naman yung mga idol natin dyan. Okay? So, yung mga visual aid na ganyan. Uy, di ba? Okay. Created on January 2, 1991. Pursuant to Republic Act 6975. Okay? 6975. What law created the BJMP? Tiyan nyo, alam ko mga panggising sa inyo. What law created the BJMP? RA 6975. Kung ganito yung magbabantay sa'yo sa kulungan, idol. Kilala ni Melvin, Alright? Sige. Alagal na, Okay. RA 6975. Nalitaw. Okay, RA 6975, the law creating the BJMP. Okay, alam naman natin ang 6975 is DILG Act of 1990. Creating the tri-bureaus, namely BJMP, BFP, and PNP. Okay, so tandaan tri-bureau yan. At ang BJMP is under the control of what? DILG. Tandaan niya, DILG. Ang kanyang jurisdiction ay city, district, and municipal jails. Tandaan. Okay? So, ano yung mga nakakulong sa BJMP nga ulit? Yung mga detention prisoner at yung mga sentenced prisoner with a penalty or with sentence of less than 3 years of imprisonment. Okay? At sabi dito, the BJMP shall be headed by a chief BJMP with the rank of director. 2-star general.
Pero soon lang hindi pa po ngayon, magiging 4-star general na din ang BGMP. Yun ay kung ma-approve yung batas na professionalization ng mas i-upgrade pa yung rank classification ng BFP sa BGMP. Abangan nyo din yun. Pag yun na-approve, dadami yung quota ng JO1 at FO1. Abangan nyo yung mga yan, mga kaabang-abang na batas. Sana ma-approve na. Yung Jail Integration Act, yan yung ililipat ang provincial jail sa BGMP. At yung modernization ng rank ng BGMP at BFP, yun yung mga abangan yung mga batas. Hindi pa po sila ganap na batas Ano pa lang yun, bill pa lang. Ayan, ni-research natin, malapit na maaprubahan. Sana magbe-benefit kayo doon mga idol. Totoo yan. Okay. Ilan ang deputy ng BGMP? Ilan ang deputy? 2. Deputy for Administration and Deputy for Operation. Deputo sa deputa. Ang ranggo nila ay Chief Superintendent. Okay? Chief Superintendent. Tandaan, Chief Sup. Kapag deputy ng BGMP. Okay, pinakamataas syempre, Chief BGMP with the rank of Jail Director, followed by 2 deputies with the rank of Chief Superintendent. Alright, sige. Yung provincial jail system natin, nagsimula pa yan noong 1910, nung panahon ng American colonial period. Yan. Dati kasi, yung mga provinces, yung mga Amerikano naglagay yung mga nahuhuli nila, nilalagay nila sa each provinces, di ba? So, kaya nabuo yung tinatawag na provincial jail system. Imagine, 2024 na hanggang ngayon, no? Ang provincial jail is under the control of the provincial government pa rin. Dapat to talaga to, ilipat na to, di ba? Para mas maging uniform. Alam nyo, based on experience, syempre, and observation, yung mga PDL na nasa video, hindi naman sa sinasabi natin na hindi po trained yung mga nagbabantay sa kanila. Pero pag sinabing provincial jail kasi, yung mga employment ng mga nagbabantay diyan, syempre from appointed by the governor, di ba? So hindi siya katulad ng BGMP na mayroon kang basic recruit training na dumaan ka sa training talaga. Dito, pwede kang i-appoint ka, di ba? Okay. So, mula 1910 hanggang ngayon, ang provincial jail ay under control pa rin of the provincial government. Kung usapang tayo, pagdating sa mga programs, sa mga PDL, no, mas maganda sa BGMP kasi syempre trained personnel yung mga nagbabantay, saka meron silang national standard pagdating sa mga programs, di ba? Dito, hindi kanya-kanya, iba-ibang probinsya, iba-ibang approaches. So, sana talaga malipat na yan. Hopefully. Pero hanggang ngayon, as of now, for purposes of board exam, under provincial government pa rin. Mula pa yan nung panahon ng American period. Up to now. Okay? Number 22. Yan. Usapang GCTA tayo mga idol. Alright? How much deduction of GCTA shall be granted to prisoner after showing behavior in the first 11 years? Ayan, okay? Yan. Ano pong sagot natin? Alright, first 11 years po of as per RA 10592. As per RA 10592. Okay, anong sagot natin? 11 years na daw siyang nagpakabait sa loob ng kulungan. Ilan yung deduction na ibibigay natin sa kanya? 20 days? Hindi. Pag 1 to 2 years ka na sa kulungan, yan yung 20 days deduction each month. Pagka 3 to 5 years ka na sa kulungan, yan na yung 23 days deduction per month. 6 to 10 years, okay, 6 to 10 years, ayan na. Okay, 6 to 10 years ay, yan, 25 days each month. At pag 11 years above, ayan, 11 years, okay, yan na. 30 days each month. Okay, 30 days each month.
Okay? Okay, so computation tayo. Pagdating sa ganyan, no? Ayan, 20 days each month, 1 to 2 years, pag 1 to 2 years ka na sa loob ng kulungan, yan. So 20 days each month na yung bawas sa'yo. Tapos 23 days naman pag ano. So tatandaan nyo itong skill natin na to, no? Dati may old yan. Ito yung new. Okay? Ito yung new natin, ito. Yung old natin, ano dati? 5, okay? 5, 8, 10, 15. Okay, 5, 8, 10, 15 days yun. Ang laki, di ba? Ang laki, di ba? Ang laki ng tinagdag. Yun, so kung i-ano nyo yan, tatandaan nyo yung luma, isipin nyo lang plus 15, okay? 5 plus 15 yan, 5 plus 15. Yan, 5 plus 15 yan. Okay? Yan, 15, 15, plus 15 lang. Kung ano naman, kung gusto mong malaman yung old, minus 15 ka lang. Yan, technique yan ha. Minus 15 lang yan, bossing. Okay, sige. Paano mag-compute, sir? Paano, sir? Turuan mo kami paano mag-compute. O, sige. Halimbawa, si A ay nakulong ng 2 taon. 2 years sa loob ng kulungan. At every month ng 2 years na yan ay nagpakita siya ng good behavior. Magkano ang ilan yung i-deduct sa kanyang original sentence? Ilan? Okay, 2 years. So 24 months multiply to, ano bang scale natin gagamitin natin, idol? Anong scale na gagamitin natin? 20 days, di ba? So 24 months siyang nagpakabait. Tapos 20 days each month. So multiply natin 'yon. Yan ay tama ba? 480 ba 'yan? Nasa 480 ata 'yan. Pagka 24 times 20, di ba? 24 times 20 equals 480. Correct. 480. So 480 days yung kanyang deduction. Yan, 480 days yung deduction niya sa kanyang GCTA. Ang laki, di ba? Sir, paano kapag 3 years? Ayan, may mga nakikita ko sa online na mga computation, mga Q&A, no? Napapansin ko, mali yung sagot. Kaya dito na lang, buti nandito na tayo ngayon, i-discuss ko na sa inyo para kung nakita nyo man yun, i-unlearn nyo na. Kasi pagre-review, process of learning and unlearning lang yan. Okay? Tandaan. Alright. Paano, sir, pag 3 years? Sige. Ilan yan? Paano natin kukumputin pag 3 years? Halimbawa, ang natin ay 3 years. Ang 3 years siyang nakulong. Every month doon nagpakabait siya. Assuming, dahil sa 3 years na yan, ilang months ba yan? 36 months. Yung 36 months na yan, nagpakita siya ng good conduct. Good conduct. Nagpakita siya ng good conduct dyan. Okay, gaano kalaki yung bawas niya sa good conduct time allowance? Sige nga, sino makakapag-compute? Sir, ang gagawin ba natin, sir, ay 36 multiply to 23? Nakakasunod ba kayo? Nakakasunod ba? Kasi scale ilang taon siya nakulong? 2 years. Ilang buwan siyang nagpakabait? Sabi dito, each month daw. So, wala nang problema doon kasi bawat buwan siya, nagpakabait siya sa loob ng kulungan. 3 taon na siya. Gaano natin gaano kalaki yung bawas? Ang ganito ba gagawin natin? 36 times 23? 36 months. Saan nang galing yung 36 months, sir? 3 years, di ba? Yun. Times 23 days per month. Tama ba? Tama ba yung computation na ganyan? Mali yan. Okay, that is wrong. Yan yung nakikita ko ng mga answer sa online. Mali. Sir, paano mo kukumputin ngayon yan? Okay? So, ang ganito gagawin mo, hatiin mo, yung 2 taon, di ba 3 years, no? Ito total. Yung 2 taon, yung 2 years, equals, how many months yun? 12 months. Yung 1 year, 24, syempre, 2 years, and 12 months.
Hatiin mo yan. Bakit hatiin ko? Kasi kung 3 taon yan, magkaiba ang scale. Nung first 2 years, ang bawas ay 20 days deduction per month. So, mangyayari dito, itong 24 months na ito, i-multiply mo sa 20 days per month na deduction. Nag-guess nyo? So, ito, syempre, inaano na natin kanina, 480 yan. Ito naman, 12, ito namang isang taon, kasi dito na yan eh. Pangatlong taon na yan eh. So, 23 yan, okay? So, 23 times 12 months. Ayan, 23 days. Bakit 12 months yan? Isang taon yan eh, di ba? So, ano yan? 23 times 12 equals 276. Sir, ba't mo pinag-iwalay? Kasi magkaiba ng scale. Magkaiba yan. Yung unang 2 taon, 20 days. Yung pangatlong taon, 23 days deduction per month. Nagigess nyo? Ngayon, eto muna ako computing. 480 plus 276 equals, okay. Ano yan? 756. Diba? 756 ang tamang. May nakikita ako sa, eto nakikita ko sa online. Ang sagot nila 828. Bakit 828? Ganito ginagawa nila. Ganito ginagawa. Eh, siguro sa ano, sa computation nila, minultiply nila agad eh. Yung 36 months, minultiply nila sa 23 days. So, ang lalabas niyan, 828. O, tingnan nyo. 36 times 23. 828. Mali. Wrong. Bakit wrong? Kasi hindi naman diretso na 23 days. Bakit? Ang nangyari, mali na talaga yon. Kasi yung unang 2 taon niya, magiging 23 days na rin yung deduction. Eh, di ba dapat 20 days each month? Nag-gets nyo ba, mga idol? Nag-gets nyo ba? Isa pa. Yes, sir. Meet muna kayo. Okay. Pamute, mga idol, pamute. Isa pa. Para makuha nyo to. Isa pa. Sige, walang problema. Okay, dagdagan natin. 4 months. 4 years ka nakulong. Each month yan. So, paano natin kukumputin yan? Hindi na naman tayo ng 5 to 20. Pamute. Okay. 48 months times 23 days. Hindi ganyan. Wrong yan, wrong. Wrong yung ganyan. Pag ganyan ang turo sa'yo, di ba? Tuktukan mo na yun, nagtuturo sa'yo. Sabi mo, basahin mo nga yung BGMP GCTA manual, di ba? Okay. Siyempre, may guts ako na magsabi ng ganyan kasi galing ako ng ganyan. Ginagawa ko dati yan, mga idol. Paralegal ako dati. Nagko-compute ako ng GCTA. Okay. Pero hindi ako pumano-mano, ha? Sir, hirap naman pala. Hindi mano-mano. Nung nasa jail ako, nasa region ako, ang computation ng GCTA, diba? Pagkila nga, papahirapan mo ba sarili mo, idol? Diba? Madali lang yan. Meron kaming tinatawag na GCTA calculator. Diba? May GCTA calculator kami dati. Diba? Naka-Excel na yon. Very good, silingat. Okay, ang gagawin mo, yung 24 months, which is 2 years, i-multiply mo sa 20, which is 480 days. Eh, yung natitirang 2 years, i-multiply mo sa 23. Bakit? Magkaiba yun. Magkaiba ang scale ng first 2 years at 3 to 5 years. Kaya dapat importante yan. So, ang gagawin mo, 24 times 23. Yan. 24 times 23. Ano yun? 24 months, 24 months to 24 months, tas 23 days per month, di ba? Yun. So, 552 days. Yan na, pagaluin. Tapos, isam mo na yan, i-add mo na yan. Yung 552 days plus 480 yan. 480 plus 552. Ayan na. 2, tapos 13, 9, 10. 1,000. Ayan, 1,032 days.
ang bawas mo. O, di ba? Ganon ang computation ng GCT. Nag-gets nyo na? Nag-gets nyo na? Alright. O, di ba? O, tinuruan kayo ng tamang pag-compute ng GCT. Yan ang tama, mga idol. Based on experience. Okay? Pero sa board siguro, hindi na. Baka hindi nila alam eh. Joke. Baka hindi rin nila alam paano mag-compute ng GCT. Kaya huwag na natin bulong sa kanila, mga boss. Di ba? Okay? Para hindi na kayo pahirapan. Okay. Alright? Alright, sige. Ulit ba, bossing? Bossing! Paano mag-compute ng GCTA? Okay lang ba calculator? Bawal po ata. Bawal ang calculator. Wala naman yan. Di naman. Walang mga ganun tanong. Saka mano-mano, pwede kaya nyo na yan. Bawal ang calculator sa board. Kaya mo na mano-mano, hindi naman yan. Kung ganyan lang, taon-taon lang naman. Basic yan. Basic math lang naman yan. No need na. O siguro, civil service, pwede pa, di ba? Sir, tinatanong po ba yan sa board? So far po, wala pa po. So far, wala pa po. Wala pa ako nakita na tanong. Yung mga Q&A lang sa Macboard. Mga nakakalat na online. Pero if ever, di ba? In case, ganoon tayo kahanda, di ba? Dito sa Borsba at featuring Quadro Alas, ganoon tayo kahanda. Kahit sabihin nating hindi pa lumalabas sa board, at least alam natin. Yun. Di ba? Saka hindi lang yun, para alam nyo din, di ba? O, para pagka may nagtanong sa inyo soon, alam nyo kung paano sagutin. Kasi tinuro sa amin, di ba? O, yung hindi tinuro sa'yo, hindi sayang, di ba? May chance ka na, nasa curriculum mo, hindi na naintindihan, di ba? Kasi totoo naman talaga, yung iba hindi nila alam mag-compute ng GCTA. Kasi nasa, kasi yan, nasa practice din, nasa natututunan din. Okay yan. So, ito yung scale natin, ha? Tandaan nyo, ano yung rule natin? Plus 15. Plus 15, plus 15 lang yan. Ito yung all, plus 15. Yan, ganyan ha, mga idol ha. Yan, okay? Diyan pa ba si Krame? Krame! Si MC Prime. Relo. Relo pwede, basta wag lang yung relo na digital siguro. Yung pwede kang Yun. Binago ng pangalan. Sample ka, dapat nag-sample ka, solid. Style, okay, style. Disclaimer. Huwag sana kayong ma-motivate at mag-inspire na maging PDL. Sir, ayos pala dyan. Ang dami palang allowances. May GCTA na, may style ka pa. San ka pa? Diba? Anong tawag sa mga yan? Anong tawag sa mga to? Time allowances. Meron kang GCTA, good conduct time allowance. Time allowance for study, teaching and mentoring. Meron ka pang STAL, Special Time Allowance for Loyalty. Meron ka pang CPI. Ano yung CPI? Credit for Preventive Imprisonment. Di ba? Week na yun. No? Yan yung mga tinatawag natin na time allowances. Ituturo ko lahat yan. STAL. Yan. STAL muna tayo. What is STAL? Special Time Allowance for Loyalty. Ito yung mga taong loyal. Sino ba yung mga yon? Halimbawa, may bagyo, may kalamidad, or may conflagration, or man-made crisis. Tumakas ka sa kulungan and you return within 48 hours. Within 48 hours after the passing of calamity, bibigyan ka ng 1/5 deduction of sentence. Yan ang lumalabas sa board na computation. Okay, sir, paano mag-compute niyan? Ito muna rule natin 1/5 within 48 hours. So, entire sentence to. Entire, hindi per month. Baka malito kayo. Kasi sa GCTA, ang bawas kada buwan. Dito, buo, full or entire sentence. So, halimbawa, ang sentensya ni Krame ay 20 years. Ngayon, nakulong siya sa Bilibid. Tapos, nagkaroon ng lindol, magnitude 10 na lindol sa Bilibid. Tumakas si Krame. Umuwi siya ng General Trias, tapos bumalik siya within 48 hours after the passing of the earthquake. So, sabi ng Bucor Chief, congratulations sa pagiging loyal. Krame, bibigyan kita ng STAL, 1/5 deduction of sentence. Diba? Okay. So, paano natin kukupitin yun? I-divide mo, syempre, ng 1/5. Paano ba yan? Paano ba mag-division ng fraction? Ano yan? Mas maganda kung yung fraction, i-convert mo into decimal. Paano ba yan? Para mas madali natin ma-compute. Okay, yung ganito lang yan. Yung 1/5, yung denominator, lalagay mo dyan. Tapos yung numerator, lalagay mo doon. Tapos lalagdagan mo ng 0. So, paano ba yan?
Lalagyan mo decimal din kasi naglagay ka ng isang 0, isang decimal din. Isang 0 din to, 0.20. Yan, di ba? 0.20. Yun. 0.20. So, ang equivalent ng 1/5 sa decimal ay, ano? Ano equivalent niya sa decimal? Or percentage? 20%. 20% or 0.20. 20% or 0.20 ang 1/5. So, paano mo siya kukumpitin? Yung 20 years na sentensya ni Krame, i-multiply mo na siya ngayon sa 0.20. Doon na, ano ang 20% ng 20? 4 years. Ganon. Mas madali yan. Mas madali. Sir, paano naman kapag ka 2/5? Sir, paano kapag ka si Krame ay pinili niyang manatili sa gitna ng unos, sa gitna ng lindol, di ba? Nanatili pa rin siya, di ba? Kumapit siya sa mga pangako niyang hindi kanya iiwan, di ba? Di ba, Krame, no? Kumapit ka lang dun sa mga pangako. Kahit binabagyo, kahit may unos, nananatili pa rin. Kung may loyal, mas loyal. Mas malaki ang bawas pag mas loyal ka, di ba? Siyempre, Krame yan, loyal yan, di ba? Yon. Paano naman? Pag 2/5. E di, ganun pa rin, computin mo, di ba? 4.40. Di ba? 0.40 or 40% or 0.40. Yung 2/5 equals 40% or 0.40. So, ilang taon nga ulit yung sentensya ni Krame? 20 years. 20 years times 0.40 equals how many years? 8 years. Mas malaki ang bawas kay Krame kung mas pinili niyang manatili. Di ba? Kasi mas loyal siya. Okay? Di ba, idol? Tama ba? Naintindihan niyo ba, mga boss? Kung may loyal, may mas loyal. Mas malaki ang bawas sa mas loyal. Yung mas loyal, yun yung nananatili kahit merong mga calamity, kahit na hindi maayos ang lahat, kahit may unos, may bagyo, di ba? Nananatili pa rin. Hindi siya tumatakas. Nananatili lang siya sa loob ng kulungan. Kaya dapat natin siyang bigyan ng mas malaking gantimpala. Di ba, idol? Okay? Sir, ang tanong, paano pag namatay? Hindi... Tinatanong pa ba yun? Sir, paano pag nasunog yung bilibid? Nag-stay siya pa rin, di ba? Di ba? Nag-stay pa rin kahit nasunog yung bilibid. Hindi na. Hindi na siya bibigyan ng stall. Ano ibibigay? Abuloy na, idol. Sir, paano pag hindi bumalik? O nga, no? Paano pag hindi bumalik? Instead, nabibigyan siya ng allowance. Bibigyan siya ng punishment. Evasion of sentence during calamity. Yan. Pag namatay, pag hindi bumalik, evasion of sentence. Yan, evasion. Kakasuhan siya. Tandaan nyo, nakuha nyo ba? Nakuha nyo ba mga bossing? Nag-gets nyo ba yung computation ng stall? Mahalaga yun, lumalabas sa board yun. Pero alam nyo ba? Hindi ito applicable sa lahat. Kailangan nito, meron talagang declaration ng calamity, mga boss. Yes, meron talagang disaster like yung panahon ng Yolanda, yun. Kung mga ganto-ganto lang, tulad ngayon, binabaha sa Cavite, di ba? Lagi naman, di ba? Bacoor, binabaha. Lagi naman binabaha ang Bacoor eh. Kailangan pa bang ilikas yung mga PDL ng Bacoor City Gate? O Rodriguez, Rizal. Yan ang mga taga Rizal dito. San Mateo, Rizal. Lagi naman talagang binabaha dyan eh. Yan ang problema ko dati. May mga gustong ng style. Kasi yung sa San Mateo ata yun, o Rodriguez, sa Calabarzon, nilikas yung mga PDL. Tapos, yung iba tumakas, pero bumalik. Yun, pwede bang bigyan ng style yun? According to the National Headquarters before, para mabigyan ng style, inorient kami dyan eh, kailangan merong declaration na national calamity talaga siya. Hindi yung mga calamity lang na umulan lang sa Cavite, tumakas na yung mga preso, di ba? Binahalang sa San Mateo, tumakas na yung mga preso, di ba? So, nakikita ba? Dapat national calamity, gano'n. Declaration dapat. Ito naman, yung nag-aaral ka tapos babawasan ka pa ng sentensya, ibang klase, no? Sana all. Tingnan nyo, nag-aral ka, nagturo ka, nag-mentoring ka sa loob ng kulungan, babawasan ka pa ng 15 days deduction sa yung imprisonment. Ang saya, di ba? Paano kapag nagtuturo ka ng ALS sa BJMP? Alternative Learning System. PDL ka pero teacher ka. Pwede ba yon? Pwede. Okay? Pwede. Deduction of what? Deduction of 15 days each month of study, teaching, and mentoring. Tandaan nyo yun, ha? Okay. So, anong ebidensya dito? Attendance.
Attendance. Study. Okay, attendance yan. Sa teaching, syempre, yun, attendance sheet ng mga estudyante niya. Mentoring, sir, nagtuturo ako ng mga vocational courses like TESDA, ganyan. Paano magkarpintero, paano mag-welding, paano, kung ano-ano pa dyan. Marami yan, di ba? Paano magluto, manahe, yan. So, yun. Deduction yun of 15 days each month. So, habang nag-aaral ka, may bawas ka pa. San ka pa, di ba? Kaya, ano na, ginagawa nyo, gawin nyo na, pumasok na kayo para may allowance kayo. Yun. Time allowance for study, teaching, and mentoring. Okay, may tanong mga bossing? May tanong ba kayo? Andyan pa ba kayo? Naintindihan nyo ba? Yung time allowances natin? Wala. Absorb daw. Sige, salamat. Okay, sige. Number 23. Mr. Disaster was convicted for the crime of unjust vexation with a penalty of 30 days imprisonment. He is classified as what? Alpha, sir. Absorb, sir. Absorb. Nakamute ka, sir. Nakamute ka, sir. Nakamute pala ako. Nakamute ka, sir. Sorry. Okay. Kapag municipal prisoner, 1 day to 6 months yan mga idol. Pag city prisoner, 1 day to 3 years. Pag provincial prisoner, 6 months and 1 day to 3 years. Okay, 6 months and 1 day to 3 years. At pagka 3 years and 1 day to death or life imprisonment above, insular or national prisoner. Yan. Opo, hanggang matapos natin to. So, kung hindi natin to kaya hanggang alas 5, dire-diretso tayo ha. Kasi kailangan ko tapusin yung first set of question ko hanggang 100 kasi ito eh. Yung oras na ba? Maga pa naman. Okay, sir. Tandaan, national or insular prisoner, 3 years and 1 day above. Provincial prisoner, 6 months and 1 day to 3 years. Okay, huwag kayong malito dito ha. May teknika ko na tinuturo dito. Pag municipal, syempre yung pinakamababa, di ba? Doon ka, ano bang mas mataas sa municipal? Provincial. Ano mas mataas sa provincial? Regional, pero wala namang regional, kaya national. Laktawan mo yung yung city prisoner kasi nagsisimula yan sa 1 day. Ganito, kung saan ka natapos, doon ka magsimula. Ano bang mas mataas sa municipal? Provincial. So kung saan ka natapos sa municipal, doon ka magsimula sa provincial. Kung saan ka natapos sa provincial, doon ka magsimula sa insular. Ganon. Para hindi kayo malito. 1 day to 6 months, 6 months to 3 years, 3 years above. Ganon. Except lang ang city kasi nagsisimula yan sa 1 day to 3 years. Basta hindi lalampas ng 3 years. City yan. Nagsisimula yan sa 1 day. Ano kasi nakahiwalay yan yung city na yan. Tatandaan nyo yan para mas madali nyong matandaan. Isa pa daw. Ganto. Kung saan ka natapos, doon ka magsimula. Ito technique sa memorization. Ha? Ganto. Sige, ayusin ko. Di ba pinakamababa municipal, no? Provincial. Tapos, national. Yung city, hiwalay mo yan. Di ba? Okay, ang municipal kasi, 1 day to 6 months. Ang city, sa baba din yan. Ka-level niya yan 1 day to 3 years. Yun. Kung saan ka natapos sa municipal, doon ka magsimula sa provincial. 6 months and 1 day to 3 years. 6 months. Putulin ko na lang. Hindi ko na ilalagay yung 1 day.
6 months and 1 day to 3 years. Okay. So, kung saan ka natapos sa provincial, doon ka din magsimula doon sa national. 3 years, 2, and 1 day above. Oh, nag-gets nyo? Ganun lang. Pati sa ano, gawin yung technique yan sa memorization, sa duration ng penalty. Lagi kayong mag-start sa bottom, pataas, para mas madali nyo siyang ma-memorize. Yun sa arresto menor, papunta sa reclusion perpetua, ganun din yung technique doon. Kung saan ka natapos, doon ka mag-start. Handaan nyo, kung saan ka, basta alam mo yung tamang arrangement, ha? Alam mo lang yung pagkakasunod-sunod. Nag-gets nyo ba, mga idol? Absorb, sir. Okay, salamat, salamat. Hindi po. Lahat po. Pati CA2. Meron din mamaya. Hanggang therapeutic tayo ngayon. 100 items to. Kasi kung hindi natin matapos yung therapeutic, bukas na natin yun, ano. Baka bukas na. Baka hanggang CA2 lang tayo ngayon. Kasi yung reserved na question sa therapeutic, baka bukas na yun. Classification of prisoner. Okay, ito na pala yun. Na-discuss ko na. Huwag yun ang ano yun yan. Mas madali yung tinuro ko sa inyo. Mas malilito lang kayo dyan. Number 24. The warden shall timely oppose the request allowing the inmate to be escorted out of the jail to view the remains of relative in any of the following cases except. In any of the following cases except. Sige. Analyze. Okay. Medyo tricky din tong question na to. The warden shall timely oppose the request of allowing an inmate to be escorted out to jail to view the remains of relative. Pwede ba yan? Pwede bang palabasin ang inmate to view the remains of relative? Pwede yan. Anong tawag dyan? Anong tawag dyan, mga idol? Parlo. Tawag sa privilege given. Or law. Parlo. Ang tawag dyan, it is the process of allowing the inmate to be released out of jail to view the remains of relative. Pwede yan, ha? Okay, pero may mga ano tayo dyan, consideration tayo. Si warden, paano gagawin mo pag mag-request ka ng forlo? Mag-written request ka muna kay warden. Written kay warden, to warden. Tapos, si warden, iaano niya kanino niya ipapasa? Kay korte. Ang mag-a-approve ng forlo ay court lamang po. Written letter to the warden and the warden shall forward it to the court. Then the court shall issue approval or denial. Okay? Yan, tandaan ha. So, nakadepende yun sa korte kung papayagan yung forlo mo, hindi. Ngayon, si warden, pwede niyang i-oppose. Pag sinabing i-oppose, ano yun? Tanggihan. Pwede niyang tanggihan yung request mo ng forlo kung meron siya mga makitang scenarios, di ba? Okay. Alin yung hindi? Sabi niya, except po, di ba? The warden shall oppose. Ibig sabihin, tatanggihan daw ni warden yung request, except what? So, ang tinatanong is, kailan niya hindi tatanggihan? Except, di ba? When shall the warden not oppose? Ibig sabihin, hindi niya i-oppose, kundi papayagan niya. So, itong tinatanong dito, negative to, di ba? Negative plus negative. Ang technique dyan, o test-taking strategy yan, ang sagot dyan, positive. Hanapin mo yung positive answer. Okay, hindi yung ino-oppose ang tinatanong dyan, kundi alin dyan yung hindi ino-oppose ng warden yung request. So, pag hindi ino-oppose, that is positive. Okay, yan. Yan, technique yan ha. So, anong sagot? Sige, analyze pa mga idol. Charlie, sir. Okay, sige, tingnan natin. Tutulungan ko kayo. The inmate has 2 or more pending criminal case or is material witness in the pending criminal case. Pag meron siyang dalawa at may higit na criminal case, yan. Anong gagawin? I-oppose ba? Yes, kasama yan. So, eliminate nyo na yan. Ang tinatanong, except, the inmate is classified as high risk. High risk, high profile, high value siya, violent extremist. I-oppose kayo ng warden. Yes, sir. High risk di ba? Yes, sir. There is an intelligence report that the inmate will escape or will be rescued. Yun, meron daw intel na i-rescue siya ng mga kasapi niya sa NPA. Example, di ba? Ano lang naman papayagan mong lumabas, di ba? Hindi. Okay, so i-oppose mo. Letter C. The inmate can be assured
can be assured of his safety and security or escape is highly impossible. O positive yan, di ba? Ang tamang sagot ay letter C. Harley. Ano naman i-oppose ang request kung yung kanyang safety naman ay can be assured at yung escape niya ay highly impossible. Pero kung sakali sanang cannot be assured and his escape is highly possible, yan na. Lahat na sana yan. Lahat kasi dapat yan. Ito lang letter C ang mali. Except yan di ba? Kasi positive siya. Alangan namang i-oppose mo kung maa-assure natin na safety siya and at the same time, hindi siya tatakas. O, di ba? Another technique. Naintindihan niyo ba? Ganun lang yun. Ganun lang magsagot ng question. Importante talaga na iisa-isahin mo yung mga choices, idol. Importante yan. Hindi pwede dyan yung basta-basta ka na lang sumagot. Di ba? Kailangan dito malalim ka talaga. Intindihin mo, ha? Yan ang technique natin. Huwag kayong sagot lang ng sagot. Importante yan sa board exam. Importante yan. Style, strategies. Kupya, Okay? sir. Tersi, ha? Nakuha. Next. Detainee in BJMP enjoys the following privileges except alin ang hindi privilege ng BJMP? Alpha, sir. Sige, analyze mga idol. Okay, tingnan nyo. Napakasimple lang yung mga tanong ko talaga. No? Ang babaw, yung thought niya, mababaw lang, pero kailangan mo talaga ng analytical. Kinadya ko yan mga idol, inayos ko yan para sa inyo. Diba? Bravo, sir. Asa kayo sa mga questioning technique na ganito. Krame, andyan ka pa ba, Krame? Mamaya na kita i-add tol, ha? Kita na-add pala kanina sa Telegram, mamaya na. Okay. Bravo, sir. Bravo. Sigurado kayo. Okay. Alin dito yung hindi privilege? Andaan, privilege ha. Not a privilege. So ayusin mo lang yung tanong not a privilege. Okay. Letter A, to be treated by their own doctor and dentist at their own expense upon proper request from approval of appropriate authorities. Halimbawa, may sakit ka na kailangan mo ng specialized na physician. Hindi naman kaya ng nurse lang ng kulungan. Pwede ka bang mag-request ng doktor na i-treat ka sa loob ng kulungan at your expense? Pwede ba? Pwede. So, hindi yan ang tamang sagot. Okay? To request for free legal aid, if possible. Pwede ka bang mag-request ng free legal aid, if available? Yes, privilege yan. Privilege din yan. O, dalawa na lang. To be treated in a government or private hospital. Isa ba sa privilege ng isang inmate na magamot sa isang private hospital if deemed necessary, kung kinakailangan and allowed by the rule? Siyempre, halimbawa, ikaw ay may cancer. Hindi naman kayang gamutin ka sa loob ng kulungan, sa infirmary, hindi naman pwede yun. So, upon written request at kinakailangan, the court may allow na ilabas ka at gamutin ka doon sa tamang hospital na may kakayahan na gamutin yung sakit mo. So, pwede ba yon? Pwede. Okay, pwede, idol. Sino sabing hindi? Pwede kang i-treat sa labas. Basta allowed by the rule and necessary. Nakalagay dyan, oh. Ang tamang sagot ay to request his wife for conjugal visit. Bakit mali tong letter C? Ayan na naman tayo. Huwag niyong titingnan lang yung isang word. Although privilege ang conjugal visitation, pero hindi naman yung request. Diba? Grabe ka naman, tol. Diba? Re-request mo pa na bisitahin ka ng asawa mo. Pag ayaw, huwag pilitin. Sir, paano yung urge ko, sir? Paano yung urge ko? Robin ka ba? Ano yung urge ko? Sa mag-asawa mo, hindi pwede, diba? Hindi pwedeng i-request pag ayaw niya. Dito pa kaya sa di ba? Dito pa kaya sa kulungan? Hindi pwedeng i-request mo na yung conjugal visitation ka. Optional sa kanya kung gusto niya, di ba? Conjugal visitation is a privilege but not to the extent of requesting. Di ba? Judge, warden, matagal na akong binibisita ng asawa ko, baka naman pwede kong i-request na mag-conjugal visitation. No way. Optional yan, idol, ha?
O, di ba? Tingnan nyo. O, di ba? Mahalaga na magbasa kayo ng mga, basahin nyo lahat. Sabi ko sa inyo eh. Huwag nyong bulagin yung question at yung choices. Huwag ka lang titingin lang doon sa isa na akala nyo, di yun kasi may conjugal visitation naman. Kaya nyo hindi pinili to kasi nabasa nyo yung conjugal visitation. Kasi inisip nyo privilege yan eh, di ba? Pero hindi nyo binasa na meron palang word na mali sa kanya, which is the word request. Kung yan, conjugal visitation? Tama naman talaga yan, privilege naman yan eh. Pero yung requesting hindi. Ang layo pala ng expectation namin, sir. O, di ba? Ganun talaga. Kaya masanay kayo sa mga ganyang mga tanungan, ha? Okay. Ito pa. May mga ganito din sa core ad. Hindi, malaking bagay ito eh. Kahit sabihin natin hindi exactly ito na lumabas, yung style ng pagsagot, makukuha nyo sa akin. Pag inulit-ulit nyo to na pinanood, naku, makukuha nyo yung style na yan. At sana, yun ang maiwan ko sa inyong technique. Yung pagiging vigilante pagdating sa pagpili ng sagot. Hindi lang tayo bara-bara isip. Tandaan nyo, or isipin nyo na para na kayo mag-board exam, di ba? Kaya, seryosohin nyo yung mga questions. Yan. At sana makuha nyo sa akin itong technique na to. May pamana ko sa inyo. Magiging masaya ako niyan pagka ganyan. Mas maraming mapapasa niyan pagka nakuha nyo yung technique. Okay. Delta sir. Which of the following can be considered nuisance contraband? Nuisance contraband. Delta, sir. Nuisance contraband. Delta sir. Okay. May tanong ako. Anong tawag sa banda sa loob ng kulungan? Meron bang banda doon? Alam niyo kung anong tawag? Ano? Ang tawag doon, contraband. Hindi, joke lang. Ano yung mga kanta? Ano yung mga kanta ng contraband? Krame. Ano yung mga album nila? Contraband. Yung contraband, ang kanta nila, yung mga kanta ng PDL, ano ba yun? Mga kung malaya lang ako, mga ganon, di ba? Sir, bawal na gamot. Bawal na gamot ba? Okay. Yung ba yung team song ng mga... Kung kailangan mo. Baka mga batang pasaway, mga ganon. Mga ex-batalyon ba yung mga kanta nila? Morning family. Kain. Ang humarang-harang-harang sa akin ay sasamain, gano'n? Ibong mamaylayang lumipad daw. Baka, please release me, my darling. Yun ba yun? De. Okay? So, yung mga kanta yung mga yan, mga batang PDL. Kung kailangan mo ba ito daw? Grabe, gagaling nyo pagkalokohan, no? Pwede na kayo. Pwede na kayong pumasok sa kulungan at mapabilang sa bagong banda na kung tawagin ay Contraband. Magawa kayo ng album. Okay. Yan, which of the following can be considered nuisance contraband? Explosive. Kasama ba, idol? Kasama ba ang explosive? No, sir. Legal po. Ang explosive ay illegal. Illegal yan sa batas natin eh. Pwede ka pa maglagay dyan ng granada, di ba? Or bomba. Cellphone po. Nuisance ba? Cellphone. Sir, ano po pagkakaiba ng illegal contraband? Clearing. Full in themselves, di ba? 2, Ito 3, yung mga property na unlawful na talaga. Illegal eh, di ba? Etong mga nuisance, hindi naman sila not illegal. Not illegal Prohibited. under our law, but prohibited by rules and regulations ng kulungan. Hindi siya illegal sa batas natin pero prohibited by rules and regulations ng kulungan. Okay yun ha? So ang cellphone po ba nuisance contraband? Opo. Sobrang pera. Actually, anything in excess eh. Lahat ng sobra nakakasama. Tama yan, di ba? Lahat ng sobra. Sobrang pera, sobrang pagkain, sobrang damit, di ba? Sobrang pag-ibig, yan, lahat yan, masama yan. Lahat ng sobra ay masama. Be part of our growing family, yan. Kulungan, di ba? Okay. Ano sagot, mga idol? Excessive, lahat ng sobra, sobrang pagkain,
2, 3, 4. Hindi. Sobrang damit, sobrang sapatos, lahat yan. Jeep. Oo, yan. Yan. Okay, so 2, 3, 4 ang tamang sagot. 2, 3, and 4 only. Yan yung mga illegal contraband natin. Ha? Tandaan nyo. Illegal. Nuisance contraband. Hindi man sila illegal sa labas, pero pag pinasok mo sa loob ng kulungan, ipinagbabawal po yan ng rules and regulation ng kulungan. Marami pa po yan actually. Marami pa. O, sige, kayo magbigay. Pag sinabi natin illegal, ito po yung unlawful in themselves. Example nito ay illegal drugs. Illegal drugs. Bato. Yan. Shabu. Illegal drugs. Yan ay illegal contraband. Ano pa? Unlicensed firearm. Yan ay illegal contraband. Nuisance contraband, hindi siya illegal pero pinagbabawal siya ng rules. Okay? Pera, cellphone, sigarilyo, alak. Actually, ang dami. Sobrang daming nuisance contraband natin. Na pag pinasok mo, ay pinagbabawal ng rules and regulation ng kulungan. 'Di ba? Yung pinagbabawal yung dalandan, alam niyo 'yon? Alam niyo yung dalandan? Yung dalandan, yung kanyang balat, 'di ba? Ano bang ginagawa niyo sa dalandan, 'di ba? Oy kayo, baka pag kumain kayo ng dalandan, itapon mo yung balat tapos kakainin mo yung laman. Hindi ganoon ha? Okay? Sira ulo ka ba, bossing? Kupal ka ba, boss? Hindi. Ang ginagawa ng mga preso, yung balat ng dalandan, tinutuyo nila, ginagawa nilang tabako. Diba? Ginagawa nilang tabako. Sa Etibac yan, idol. Sa Etibac. Dahil yung ginagawa nila eh. Nakita ko yun eh. Pero kaya pinagbabawal ang dalandan. Example lang yung dalandan, ha? Marami pang pwedeng gawing patutuyo, gagawing tabako. Mga ganyan. Yung din, alcohol, malupit. Alam niyo ginagawa? Yung alcohol, hinahalo nila sa candy, nilalagyan ng tubig. Yan. Yung external alcohol talaga, yung ethyl, isopropyl alcohol, nilalagay sa tubig, tapos nilalagyan ng snow beer. Alam niyo yun, snow beer na candy? Para pang palasa, yun. Iniinom yun, nilalaklak. Diba? Ibang klase, no? So yun ay illegal nuisance contraband yun. Sir, sobrang pera. Nagpasok ako, sir, ng GCash na 100,000 sa loob ng kulungan. Pwede ba yung maging nuisance contraband? Pwede yun. Pwede. Diba? Ba't ka ba kasi nagpadala ng ganung malaking pera? Ano bang gagawin mo sa loob? Diba? Ang gagastusin mo doon, hindi ka mo magsha-shopping doon, diba? Yun ha. So, tanda nyo, sobrang pera, contraband din yan. Okay. So, nuisance, lahat yan ng sobra. Sobrang damit, yan. Bawal yan, nuisance yan. Okay? Sex offenders. Alam niyo na siguro ito pag sinabing sex offenders. Ito yung mga nakasuhan ng rape, pangmumolestya, pedophilia, sexual harassment, pornography, and others. Bakit sila classify as sex offenders? Hindi po ba sila pwedeng ihalubilo sa mga non-sexual offenders? Okay. Yung mga knife, sir, illegal ba yun? Kapag yung improvise na knife, magiging yun. Halimbawa, yung toothbrush, nuisance siya sa umpisa. Pero pag naging kutsilyo na siya, syempre illegal na yun, di ba? Bawal na yun eh. Okay. Kung improvise na mga ganyan pero kung kutsilyo lang naman, na pinasok mo, bawal talaga yun in the first place, di ba? Bawal yun. Nuisance. Syempre, forbidden by rules and regulation. Lahat ng matutulis na bagay, yan. Ano daw? Anong lutang? Ano yun, lutang? Ano yun? Okay, sex offenders. Pwede ba? Pwede bang ihalubilo yung mga sexual offenders sa mga non-sexual offenders? Hindi pwede yan. Baka magkaroon tayo ng maraming, sexual deviance yan. Dadami yung sexual disorder sa loob ng kulungan. Di ba? Hindi ko na-gets yung lutang. Ano ba yun? Hindi kasi ako Bisaya. Paki-translate naman para makarelate ako. Ano yun? Okay, next. 27. Kawayan na ginagawang baril. Yes, sir. Yung kawayan, sir. Sa amin, ang tawag dyan, palsuot. Alam nyo na ha. Sino dito yung makakaalam ng salitang palsuot? Yung kawayan na ginagawang... Sir, Ilocano word. Ilocano, sir.
Tingnan nyo, animal kayo, di ba? Taga-Rio. Saya yung Rothang, sir. Okay. Palusot yun. Ewan ko sa Tagalog kung ano tawag doon. Anong Tagalog ng palsuot, bossing? Diba? Yun yung sumpak. Sumpak ba yun? Sumpak. Sir. Yung sumpak, binabalaan ng papel, di ba? Yun. Oh. Sir. Bawal yan, idol. Bawal ang sumpak sa loob ng kulungan. Siyempre, ano pa ba? Ang dami pwedeng bawal, di ba? Okay, so tandaan ha. Lahat ng yun, basta hindi, ganito lang naman kasimple. Basta hindi siya pinagbabawal ng ating batas, pero sa loob lang pinagbabawal, Luis Sanchon. Pero kapag paglabas mo, pinagbabawal talaga, illegal na yun. Yan. Bugalot, ang dami na, no? Nagsilabasan na yung mga salita niyo. Palsuot, yan. Okay. Inmates who wish to view the remains of relative within the second degree of consanguinity or affinity shall be required to submit a written request to the blank at least how many days before the date of viewing? Yes po. Proud Ilocano. I am a full-blooded Ilocano. Yan. Inmates who wish to view the remains of relative within second degree of consanguinity or affinity shall require a written request to blank at least blank days before the date of viewing. Yan. Ano yan? Ano sagot? Eto sa for law. Sa for law ulit to mga idol. Okay? Pag for law, ang gagawin dyan is ano? Mag-request ka muna kay warden. Mag-request ka muna kay warden. Oh. Within how many days yung request? Within how many days yung request? Within how many days? Okay? So, viewing the remains of relative, mga ulit, ito ay for law. You yan you. Okay, for law. Okay. So, dapat, ito may criteria to eh. Pati yung kilometers dapat, di ba? Dapat within the kilometer radius lang ng kulungan. Yan, ito, magre-request ka ng letter kay warden. Correct, 30. Okay, warden. Kay warden. Mag-request ka kay warden. Tapos, ilang days before the date of viewing. Let warden 3 days. Yan. Okay, warden 3 days. Sir, ano po yung consanguinity? Okay, good question. Lugar ko, idol. Colin Pogi, ako po ay from Apayao Province and Cagayan Valley. Yan. Actually, may branch din ako dyan ng review center. Meron ako, kung malapit kayo, yan, promote ko na din. Meron akong branch ng review center sa Abulug, Cagayan, Cuadro Alas Review Center. Magtuturo dyan si Sir Borsba. At Baguio City. Siyempre. Meron akong dyan, in-house review. Tuguegarao City, mga taga-Cagayan dito. Meron akong in-house dyan, pa-in-house, pag malapit na board. Tugue, Cagayan Valley, Cordillera, yan ang aking mga lahi, mga idol. Hindi, Cuadro Alas. Eto, Cuadro Alas, Review Center, QARC. Yan. Yun ang aking brand, mga idol. 3 hours ba pwede lang i-allow? Yes, okay, 3 hours lang. Isa-isayin natin yan. Yan. Sige, ano daw muna? Sagutin ko muna yung isa, yung sa consanguinity. Magkano ang in-house? PM na lang, idol, PM na lang. Naka-record to, PM na lang sa sa page ko. Hindi po ako nagtuturo sa quest. Aim Smart ako nagtuturo sa kay Sir Borsba. Yung tinuturuan ko lang yung mga tropa ko, mga review center. Kasi may sarili din naman po ako review center. Nagtuturo lang ako sa mga kaibigan ko, mga gusto kong turuan. Maswerte kayo kasi malakas ang mga Borsba niyan sa akin. Ay Sir Borsba, kaibigan natin yan. O yan. Tanong, yung sagot kanina? Tanong doon? Ano daw ang consanguinity? Pag sinabi natin consanguinity, blood. Okay, kamag-anak mo, kadugo, relative by blood. Meron kasi tayong dalawang uri ng relative. Ayan, linawin ko lang, idol magandang tanong din yan. Maganda yan. Nagiging curious kayo sa nababasa nyo. That's a good, good sign na natututo kayo. Consanguinity. Pag sinabi natin consanguinity, ito ay blood. Ano naman yung isa? Affinity. Pag sinabi naman nating affinity, affairs. Halimbawa, marriage. Diba? Ayun, nagdura tuloy. Okay, sa marriage, may mga kamag-anak ka through affinity, relative by affinity, through marriage or affairs, di ba? Okay, kasal kayo,
Ngayon, yung mga kamag-anak ng asawa mo, kamag-anak mo na rin. O, yung mga in-laws, na kung tawagin, in-laws. Yan ay relative by affinity. Relative by affinity ang mga in-laws. Yes, father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law, di ba? Okay, yan. Relative by law. Yan, by marriage, correct. Di ba? Affinity. Relative by marriage or by law. Yung kasal, kinasal kayo, di ba? Affinity. Okay. So, yan. Hindi pwede dyan yung mga relative by affinity. Kailangan relative by consanguinity lang. Ayan, ito. Meron pala. Basta second degree lang. Relative by consanguinity and relative by affinity. Basta second degree. Sir, paano ba ang second degree? Yan, importante yan. Importante yung word na yan. Okay. So, yes, pareho lang yan. Ano naman to? Within naman to eh. So, halimbawa, ikaw to idol. Ikaw. You. May nanay ka, tatay ka, parents. Ilang degree yon? First degree. Okay, yung anak mo, anong degree yon? Children. First degree. Yung kapatid mo, that's brothers, sisters, second degree. Yung lolo mo, second degree. Okay? Yung kapatid ng nanay mo, tito, tita, di ba? Tito or tita. Yan ay, ano yan? Ano matawag dyan? Uncle, auntie, di ba? Yan ay second degree. Ano pa? Yung pamangkin mo, anak ng, ano yon, di ba? Anak ng anak mo, yan, anak ng anak. Ito, di ba? Okay, pamangkin, second degree. Ano pa? Apo, mga grandchildren. Okay, ano? Yung anak ng anak mo, di ba? O yun, apo mo yun, di ba? Okay, so syempre ito mga, ano, tawag dito, mga second degree. Hindi siya lalambas dapat dyan. Hindi lalambas dyan. Okay, hindi lalambas sa second degree. So, sino lang yung mga hanggang second degree? Parents, ano pa? Grandparents, ano pa? Brothers, sisters, okay, uncle, auntie, yan, and, wait lang. Ikaw to, isa, dalawa, diba? No. Hindi kasama ang uncle at auntie. Ano na yan? Third degree na yan. Sorry. Hindi kasama ang uncle, auntie sa kanis nephew. Linawin ko lang. Brothers, sisters, eto lang. Eto lang yung mga pwede mong, and children also. Children, sama rin yan. Eto lang yung mga second degree. Pamute. Yung uncle, auntie, niece, nephew, third degree na yon. Third degree na yon. Okay, third degree na yon. Pinsang buo, fourth degree na yon, idol. Okay, eto yung second degree. Hanggang second degree lang itong mga to. First and second. Ang third and fourth degree, ano ba yung mga third and fourth degree? Eto yung uncle, ayan, auntie, niece, nephew, pinsan, first cousin. Ang first cousin, fourth degree yan. Ang first cousin, fourth degree yan. So, hindi nakasama yung mga yan. Eto lang yan. Tandaan. Parents, children, brothers, sisters, at lolo, at saka apo. Yun lang. First and second degree lang po yun. Tandaan. Yan lang ang pwede mong gamitan ng for law. Kung lampas na doon, hindi na pwede. Naintindihan? Hindi. Yung apo sa tuhod, hindi na yung kasama sa first and second degree. Kasi ganito lang naman mag-compute ng degree. Kung ikaw to, magbibilang ka pataas. 1. Kung kapatid, 2. Diba? Kung tawag dito, eto, tatay mo to, di ba? O, tatay mo, tatay niya, o, second degree na yun. Eto, anak mo, first degree. Yung anak ng anak mo, second degree. Kapatid mo, second degree, second degree yung kapatid. Yung tito, tita, third degree na yun, 3. Yung pamangkin, third degree. Okay, yung pinsan, fourth degree. Okay, so yun Yan, napakompute pa tuloy tayo. Okay, what about affinity? Siyempre, ganun lang. Hanggang brothers. Okay, hanggang ano lang, brother-in-law, sister-in-law, grandparents-in-law, di ba? O, grandparents-in-law, parents-in-law, yon. Ganun lang. Hindi dapat lalampas doon. So, tandaan, mahalaga na alam nyo yung hanggang second degree, O, yun yung mga requirements natin. At saka kailangan mo mag-request sa warden within 3 days. Okay, from the date of viewing. At yung viewing mo ay within 3 hours lang dapat at within the 30-kilometer radius of the jail. The prison. Hindi dapat lalampas diyan sa 30-kilometer radius na yan. Okay, so naintindihan nyo? Naintindihan nyo ba yung mga criteria natin dyan, idol, pagdating sa for law? Okay? Tanong.
Absorb daw. Okay, correct. Good. Nice. Alright, sige. The jail warden generally exercise supervision and control over all personnel in the jail unit and inmates in all matters related to the following except one. Alin daw yung hindi trabaho ng jail warden? Okay, yun lang naman ang tinatanong dyan. The jail warden generally exercise supervision and control over all personnel in the jail unit in all matters related to the following except one. Delta, sir. Delta, sir. Okay, listen. Alin ang hindi trabaho ng jail warden? Alin ang hindi trabaho ng jail warden? Tingnan natin. Always uphold the human rights, observe the code of conduct. Trabaho po ba yan ng jail warden? Opo. Trabaho po yan ng jail warden. Endeavors to promote personal and professional growth of subordinate. Trabaho po ba yan ng jail warden? Siyempre. Leads and enforce a high standard of discipline among his personnel. Trabaho po ba yan ng jail warden? Yes. Act as chairman of the inmates disciplinary machinery. No. Trabaho yan ng assistant warden or deputy warden. Tandaan, ang chairman ng disciplinary board at ng classification board ay walang iba kundi si assistant jail warden. O, alam nyo na. Diba? Classification board and disciplinary board. Yan, ha? Tandaan, mga idol. Alright, sige. Next. Okay. Classification tayo. Classification board. What is classification? It is the process of assigning and grouping of inmates according to their penalty, gender, age, or nationality. Siyempre, ika-classify mo sila, di ba? Hindi naman pwede na magkakasama yung mga hindi magkakapareho ng classification. Dapat same classification according to penalty, according to gender, according to age, and according to nationality. And other factors like health, criminal record. Sino may trabaho niyan? To classify inmates. Classification board sa kulungan. Kung sa BJMP, classification board. Kung sa Bucor, RDC, Reception and Diagnostic Center. Tandaan ha, kung sa BJMP, classification board. Kung sa Bucor, Reception and Diagnostic Center. Anong trabaho ng classification board? Ang trabaho nito to conduct background investigation para malaman kung ano ang cell assignment, appropriate treatment program, at degree of supervision na para sa PDL. Sa madaling salita, titingnan itong mga factors na to, yung penalty mo, yung gender mo, yung edad mo, yung nationality mo, yung criminal record mo, at tutukuyin dito kung anong klaseng program ang nararapat sa'yo at kung saang selda ka ilalagay. Yon, okay? Sir, same lang po ba ang DRD sa RDC? Opo. Ang DRD yan yung bagong pangalan ng RDC. Naging ano lang naman siya Directorate of Reception and Diagnostic. Di ba? Ginawa lang naman Directorate pero isa lang naman yon. Yung old kasi RDC ngayon naging Directorate for Reception and Diagnostic. Pero kung sa BJMP pa lang tayo mga idol, eto ay classification board. Ulit nga sir, ano yun? De, bago ko pumasok sa kulungan, idol, ina-classify ka muna. Ititingnan dito yung mga background mo, ito. Penalty, gender, age, nationality, health. Ka-classify ka muna. O ano ba ang nararapat na program para sa'yo? Ano ba ang applicable na programa para sa'yo? Karapat dapat ka bang bigyan ng yung pangangalaga ng kulungan? Yung supervision mo ba ay strict din or heightened or maximum or low lang dapat? Ano bang restriction ang para sa'yo? Nakadepende yon sa lahat ng mga to. Yan. So ang tawag dyan classification board. Siyempre kung ikaw ay nakasuhan ng heinous crime, mas mataas yung degree ng supervision sa'yo kumpara doon sa mga hindi nakasuhan ng heinous crime. O, halimbawa, ikaw naman ay nakasuhan ng robbery pero recidivist ka naman, yan. Yan yung mga kino-consider dito sa classification board. Naintindihan nyo? Para malaman kung saan selda ka ilalagay, cell assignment, the appropriate program, and the custody and supervision na para sa isang inmate. Nagets? Yan ang trabaho ng classification board. Okay. Sir, sino po ang chairman ng classification board? Classification, di ba? O, huwag kayong malito pag sinabing classification, classify inmate. Saan sila ilalagay? Anong nararapat na programa? Anong, anong degree of supervision ang kailangan?
Ang chairman, assistant warden, or yung tinatawag natin na deputy warden. The deputy. Sino mga members, sir? Ilan lahat? 1, 2, 3, 4. 4 members, 1 chairman. So, total of 5 composition. 5 lahat yan, total. Total of 5. Okay? Yun. Sino dito? Yung mga members. Number 1, chief, custodial, or security officer. Bakit kailangan? Bakit kailangan ng chief or custodial security officer? Bakit kailangan? Anong gagawin yan? Siya ang tutukoy kung ano yung degree of security. Degree of supervision. Diba na para sa PDL? Ano bang security supervision ang para sa'yo yon? Yan nakakalam yan. Security officer. Next, anong health status ng PDL? Yan. Sinong tutukoy nun? Yung medical officer. Yung priest. Okay, chaplain. Pag sinabi natin chaplain, ito ay pare. No? Priest na naka-assign sa military. At inmate welfare and development. Anong titingnan niya? Siyempre yung rehabilitative program na para sa'yo. Anong programa ang naaayon para sa'yo? Yan. So, nakadepende yan sa mga members. Bakit kailangan dyan ng custodial security officer? Para malaman kung ano yung degree of security or supervision na gagamitin para sa'yo. Bakit kailangan ng medical officer? Para tukuyin kung ikaw ba ay healthy or hindi healthy. May mga sakit ka ba na nakakaawa or karapat-dapat ka bang i-isolate sa mga kasama mo na healthy? And number 3, chaplain and IWDO. Para malaman kung ano yung appropriate treatment program na para sa'yo. Kasi ang nakakaalam niyan, syempre yung pare at yung social worker ng kulungan. Yan, okay? So, naintindihan nyo? Yan yung composition ng classification board. Classification board yan. Wala po dyan ang warden, ha? Ang chairman yan ay assistant warden. Okay? Yan. Kung sa Bucor yan, ano yan? DRD or Reception and Diagnostic Center. Bago ka, tandaan nyo, ang trabaho ng classification board, bago ka pumasok sa kulungan, bago ka bigyan ng cell assignment mo, at bago ka ilagay sa loob ng selda mo, mag-undergo ka muna ng process of classification. Titingnan kung ano ba ang nararapat na programa at anong degree of supervision and restriction na gagamitin para sa'yo sa tulong ng mga sumusunod na membro sa pangunguna ni Assistant Warden. Sir, di ba meron pang isang board? Meron pa. Yun yung disciplinary board naman. Okay, didiscusin natin yan mamaya. Pag sinabing disciplinary board, eto naman kapag ka nasa loob ka na at gumawa ka ng violation of rules and regulations sa loob ng kulungan. Kaya nga siya tinawag na disciplinary. Yung isa din, di ba? Oh, i-discuss na rin natin, nandiyan na lang din tayo. Disciplinary board. Ang disciplinary naman, for hearing of violation ng rules and regulations. Kaya disciplinary punishment, di ba? Pag gumawa ka ng paglabag sa mga rules and regulation ng kulungan, lalagay ka sa disciplinary board. Yun yung magkakandak ng hearing. Ito naman, conducts hearing about violation of, violation of rules and regulation. Diba? Yung mga paglabag sa rules and regulation ng kulungan. Yan. Dito ka dadalhin sa disciplinary board. Pareho lang ba yan, sir? Pareho lang po. Ang chairman, si assistant warden. Ang pagkakaiba lang nila sa disciplinary board, may kasamang isa, may +1. Ano yun? Sa disciplinary board, may kasamang inmate representative. Pang-anim yun. Inmate representative. Sir, bakit? Siyempre, kaso kasi ito, idol, hearing yan di ba? So, kailangan dito na ma-ensure natin na nabibigyan ng procedural due process yung inmate. So, kailangan niya ng inmate representative. Sir, kailangan niya ba ng abogado? Not necessarily na abogado. Okay lang kahit pamilya niya, kamag-anak niya, mga ganun. Okay? At least may mag-represent sa kanya. May kasama siya. Okay? Number 29. Ito, na-discuss ko na to mga idol. He or she checks the credential of the person bringing the inmate. Check the credentials. Anong bilis sumagot bilis sumagot ng iba dito palibasa, kabisado na nila. Kabisado na nila yung Okay. Check the credentials of the person bringing the inmate. The committing officer to determine his or her identity and authority. Also, he or she reviews the completeness of the following document before the person bringing the inmate. The committing officer is allowed to enter the facility. O yan. To enter the facility bago pumasok. I-check niya daw yung credential ng person. Sir. Ano po? Ano po?
Alpha Doctor, Alpha daw. Alam ko kung ano. Sumisigaw kasi. Akala ko kung may gera, sir. Ako, ginigera na tayo ng China eh. Okay. Okay, so yun. So, Alpha, idol, Alpha. Ang dinig ko, gera eh. Gera, sir. Wala na, hindi ko na itutuloy ang lecture pag may gera. Bahala na kayo dyan, di ba? Siya pa itong maging arvin kung nagkagera na. Wala na. Ayaw. Sige. Gator, mga idol. Gator. Naturo ko na to kanina, mga idol, no? Anong trabaho nga ulit ng property custodian? To keep the personal belongings. Anong trabaho ng record? Booking, procedure. Anong trabaho ng DO? Record in the jail blotter. The date of the commitment. Nakakagulat nga eh. Okay, nakakagulat talaga. Ayun, sige, Gator. Next tayo. Number 30, ito, naturo ko na rin to, kaya mabilis lang tayo dito. Sir, ano yung karpeta? Okay. Yung karpeta po ay yung tinatawag natin na inmate jacket or inmate record. Yan, inmate jacket or kanyang record. Ang karpeta, ito yung lahat-lahat ng records niya doon sa loob ng kulungan. Okay, ito yung institutional records of an inmate. Yan, karpeta, institutional record, inmate jacket or record. Nandito yung kanyang commitment order, nandito yung kanyang complaint, nandito yung kanyang booking sheet, nandito na lahat. So, kumbaga, kung ano to, idol, kung sa PNP to, ito yung tinatawag natin na 201 file. Nandiyan na lahat ng records mo. Pero syempre, hindi naman gamitin yung 201 file sa mga preso, di ba? Kasi prison 201 file, astig mo naman, idol. Yan yung tinatawag natin na karpeta. Yan yung kabuuan ng mga records mo sa loob ng kulungan. Pinagsama-sama yan na yung kaso mo, yung commitment order mo, yung jail booking sheet mo, yung mga ano mo, yung mga motions mo, yung update sa kaso mo, yung mga letters, okay? Yan, yung mga court orders, dito yan nilalagay lahat sa yung karpeta. Na iisa lang yan, nakalagay yan sa prison record. Nakalagay yan. Prison record, kabuuan naman. Hindi lang karpeta, lahat-lahat na ng mga record sa loob ng kulungan. Pero pag sinabi natin karpeta, ito yung institutional record mo bilang preso. Nakalagay doon yung pangalan mo. Yan, nakalagay doon yung pangalan mo. Diba? Saka may ano na rin to, may electronic ano na rin, karpeta tayo. Yes, meron. Meron ng electronic copy ang karpeta. O, yun yung tinatawag na NIMS. O, aware ba kayo sa word na NIMS? National Inmate Monitoring System. Yan. Ito yung National Inmate Monitoring System. Ito yung electronic copy ng karpeta. Digital. Para kahit nawala yung record mo, di ba? May mga additional info tayo. Hindi, idol. Yung diversification, ito naman yung segregation ng mga preso. Pag sinabi natin classification kasi, unang-una, i-classify mo muna sila kung saan sila kabilang. Ang diversification naman, ito naman yung segregation ng iba't ibang uri ng inmate. Okay? Pag segregation lang kasi according to, ano lang yan according to gender, according to age. Pero kapag classification kasi, according to treatment program yan So, titingnan dito yung, yung age mo, yung gender mo, at yung background mo para alam kung anong treatment program ang gagawin sa'yo. Classification yon. Pero kung pag-iwalayin lang kayo, kasi yun lang naman talaga purpose, that's diversification. Diversification is segregation, separation. Classification is classifying them according to their needs. Nagets? Di ba? Sabi nila, sir, walang classification kasi lahat tayo pantay-pantay. Not sa kulungan. Di ba? Kailangan may mga class dyan, di ba? Classification of inmate. Hindi naman pwedeng pare-pareho kayo kasi magkakaiba ang needs nyo or treatment program para sa inyo. Pero kung yung mere na pag-iwalayin mo lang yung mga PDL, that is diversification. Pero yung pag-iwalayin mo sila para alamin kung anong nararapat na programa para sa kanila, yun na yun. Yun na yung pinaka-best na paliwanag doon. Ginagalog ko na. Classification. Nakuha? O, National Inmate Monitoring System. Ito yung electronic record ng karpeta. O, for your information kahit nawala yung karpeta mo, okay? Pwede ka pa rin ma-access doon sa electronic record. NIMS ang tawag dyan. Ginagamit yan sa BJMP. O, number 30, anong sagot dito? He or she orients the newly committed inmate. Orientation, na-discuss ko na to kanina. Kung orientation, ang sagot ay correct. Ang tamang sagot ay assistant jail warden. Yan, assistant jail warden. Alright, sige. Number 31.
who shall conduct in-depth interview with the newly admitted inmate. An interview that considers who the inmate is from birth up to present, including his or her familial, up to educational, social, vocational, and other issues that has an impact in his personality. Sino ba may trabaho niyan? Sino ba ang magkakandak, magsasagawa ng in-depth, malalim na pag-interview para malaman kung ano ba talaga yung preso mula pagkabata hanggang ngayon? Kanino bang trabaho yan? Trabaho ba yan ng physician? Grabe naman. Bakit may sakit ka ba? Psychiatrist, bakit? May ano ka ba? Baliw ka ba? May sakit ka ba sa utak? May mental problem ka ba? Hindi, di ba? Okay, yan. Psychologist or social worker? Ang psychologist, sa counseling yan. Kapag problema, di ba? Sa counseling ng inmate yan. Pero dito, class, interview pa lang. Para malaman natin yung background niya, trabaho po yan ng social worker. Yan. Letter A po. Correct. Tama ka, idol. Social worker. Kaya nga kailangan ng maraming profession yung iba't ibang profession sa BGMP. Pagdating sa ganyan, ang nakakaalam niyan ay mga social worker. Pagdating sa interviewing ng ganyan. Para matukoy natin kung ano yung tamang programa na para sa kanya. Pag may problema naman siya pinagdadaanan, dito naman tayo sa psychologist. For counseling. Counseling or mental emotional problem, yan. Okay, may problema siya, depressed siya, meron siyang anxiety, mga ganyan. Dito tayo sa psychology. Pero kung may mental problem siya, psychiatrist. Pagka may health problem siya, physician. Napakadali naman yun. So, hindi naman kayang gawin lahat yan ng mga R-cream. Kaya, hayaan niya na yung ibang kurso din na pumasok sa bureau. Kaya itong masakit na katotohanan. Kapag ka may nurse na nag-apply sa BGMP, sa regional office, galing ako dyan, pinapalakpakan na yan. Papalakpakan na. Sabihin pa naman sila, sabihin sa harapan ng mga cream, sabihin na, "Oy, nurse ka!" Palakpakan. "Congratulations!" Papalakpakan na silang lahat ngayon yan. Yung mga nasa recruitment division. Bakit? May nurse na tayo, di ba? Ngayon, sabihin pa sa'yo, bumili ka na ng pantikot mo, di ba? Tanggap ka na, ganon. Paano pag R-cream, di ba? Yung mga R-cream doon nakanga, diba? Sana all, di ba? Ang dami nyo kasi, di ba? Ang dami nyo kasi. Di ba? Sobrang dami. Kaya maganda, kung alam lang natin, no? Para makapasok ka sa servisyo, dapat pala nag-nurse na lang ako. Sabi na isang estudyante ko hindi ka ba, idol, isang interview lang, no? Tanong lang, di ba? Hindi ka ba nagsisisi na criminology ang iyong kurso, di ba? Hindi ka ba nagsisisi na criminology ang iyong kurso? Yung mga sabi, "Sir, nagsisisi na. Kasi kung alam ko lang na ganyan lang din pala noon, sana nag-nurse na lang ako." Para pagpasok ko sa serbisyo, madali. Pag nurse ka, kahit wala kang backer. Kasi alam mo, yung mga nasa recruitment, gusto nila dyan, yung mga karelyebo. So pag yung mga nasa recruitment, kasi karamihan dyan, mga nurse. So gustong-gusto nila kapag may nurse na nag-a-apply, di ba? Or mga health professionals, yan. Pag cream, syempre, ang dami namang mga cream, di ba? Priority talaga sila, totoo yan, totoo. Yung mga nurse or health professional. Sa bureau, priority yung mga yan. Kasi nga, bihira sa kanila yung nakakapag-isip na mag-apply. Paano naman tayo? Diba? Paano naman tayo? Gusto natin mag-nurse. Hindi tayo pwede. Mag-aral kayo ng health. Mag-enroll kayo sa eskwelahan. Gusto nyo maging teacher. Yun ang malupit, teachers, no? Dami kong kasabayan dati, mga teachers. Mas madami pa ata sila sa R-cream. Yan. Pag sila gusto mag-apply, okay lang. Diba? Tayo naman, pag gusto natin maging teacher sa DepEd, kailangan nating mag-aral. Yun ang yun ang advantage nila sa atin. Tayo, mag-aaral pa tayo ng Prof. Ed. Diba? Magte-take ka pa ng LET, Licensure Examination for Teachers. Sila hindi na. Yung LPT nila, pwede nang gamitin yun na requirement, diba? Yun. Yan ang masaklap, idol. Real talk tayo, diba? Sir, di ba tayo pwedeng mag-apply sa DepEd? Pwede naman kayo mag-apply bilang principal. Sir, gusto ko principal by direct participation. Kaso wala, principal by direct participation. Hawit na yun. Criminal pa pala. Ayos ba mga boss? Ayos. Okay, sige. Tumawa muna kayo. Next.
Okay. In suspension of visiting privileges in the jail, a period not exceeding 1 month should not apply to what? By the way, bawal na po to. Bawal na po yung word na suspension. Ang pwede lang gawin ngayon sa visiting time ay reduction. Reduction lang. Bawal yung suspension. Kasi alam nyo, visitation is a right yan. Yung visitation. Right yan. Karapatan po yan ng PDL na mabisita. Hindi yan privilege. Right yan. Settled na po yan. Saan makikita yan? RA 7438. RA 7438. Visitation is a matter of right. O maraming nalilito dyan. Kahit mga jail personnel, akala nila privilege lang yung visitation. Hindi. Right yan. Hindi ito applicable saan? Hindi ito applicable saan? Okay, lawyer, physician, and minister. Yan, hindi po yan pwedeng i-reduce ang visitation dyan sa mga yan. Letter D ang tamang sagot. Okay, pero ulitin ko na hindi na po pwede ang suspension of visiting privileges. Okay? Ang pwede na lang ngayon, reduction, babawasan mo na lang. Hindi na pwede na i-suspend mo yung visitation. Kasi visitation is a right. Yan na naman, medyo mahaba na naman ang tanong. The following statements are true except. So, true tapos except. So, ibig sabihin, false ang tinatanong. False. Okay, ano sagot nyo? Delta, sir. Anong sagot nyo, mga idol? Late. Bravo. Sige, mag-analyze kayo, mag-analyze. The following statement are false. Alin dyan the following statement is false. Alin dyan yung false? Bravo. Breaches of discipline shall be handled without anger or emotionalism. Yan. Breaches of discipline shall be handled without anger or nationalism. Ano ba yan? False ba yan? True yan, di ba? Ang tinatanong, false. Dapat, kahit may breaches of discipline, dapat walang galit or emotionalism ang involved yan. Letter B. Jail physician shall visit the detainee prisoner undergoing punishment and shall advise the warden of the need for termination of punishment imposed upon the inmate on the ground of the inmate's physical or mental health. Okay. Yun bang physician shall visit the detainee prisoner undergoing punishment? Pwede ba yon? Pwede ba yon? Pwede bang bumisita yung physician sa inmate o sa detainee na undergoing punishment for the purpose of physical and mental health? Pwede ba? Pwede. Okay, pwede. So, true yan. No female inmate shall be subjected to any disciplinary punishment which might affect her unborn or nursing child. Okay. Walang female na preso ang subject to disciplinary punishment which might affect. Okay, di ba? True din yan, di ba? Yan, true. Okay. Corporal punishment. Ito, tingnan nyo. In a dark or inadequately ventilated cells in any form of cruel, unusual, or inhumane or degrading punishment are absolutely not prohibited. Not prohibited. Dapat ba not prohibited? Prohibited or prohibited? Mali. Dapat should be prohibited. O, di ba napakahalaga ng mga word, di ba, idol? O, patay tayo dyan. Buti na lang napansin nyo.
Isang word lang pala, di ba? Patay. Absolutely prohibited. Ano ba yung corporal punishment? Ano ba yung corporal punishment? Mga physical torture. Okay, physical torture yan. 34. It is one of the earliest device for softening brutal severity of punishment through compromise with the church. Ano yan? Ano yung sinaunang device for softening brutal severity of punishment through compromise with the church? Benefit of clergy, rehabilitation, retribution, none of the foregoing. Ano dyan? Rehabilitation ba yan? Retribution? Ano yan? Alpha. Okay, yan. Sagot na. Idol, bossing, di ba? Benefit of clergy. Ano po ba yung benefit of clergy? Ang benefit of clergy, yung mga church personnel, yan. Church personnel are exempted sa punishment. But they will be subjected to law of the church. Diba? Siyempre, hindi sila subjected to law of the land, but subjected sila sa law of the church. So, yung mga church personnel, halimbawa yung mga pare, mga madre, mga ganyan, yan yung tinatawag natin na benefit of clergy. Diba? Yung church ang magiging exemption mo. So, magiging exempted sila, pero makakaano sila, mananagot sila sa batas ng simbahan. Clergy or church, yan ang tatandaan nyo dyan, ha? Benefit of clergy ang tawag dyan. Yung mga church personnel ay, may exempt from punishment. Diba? Pero, subject sila to law of the church. Ano naman yung Ano naman yung securing sanctuary? Aware ba kayo dyan? Securing sanctuary. Ito naman yung mga criminal, may exempt sila from criminal liability by claiming as a church refuge for a period of 40 days. So kung ikaw, parang probation to magiging ka ng simbahan, magiging alagad ka ng simbahan sa loob ng 40 days at may exempt ka from punishment. Diba? Yun yung tinatawag natin na securing sanctuary. Securing sanctuary. Okay? Next tayo. San Ramon Penal Colony is an institution intended to detain or in-house or to house what? Political offenders, sir. Ano sagot nyo? Political offenders ba yan? Political offenders ba? San Ramon Penal Colony is an institution intended to detain or house what? San Ramon. Okay, anong na-house dyan? Convicted, political, private, San Ramon Penal Colony and Farm. Okay, political offenders. Okay, mga Muslim yan. Muslim political offenders. Saan? Sa San Ramon Penal Colony and Farm. San Ramon Penal Colony and Farm. Yan. Political offenders. Muslim political offenders. Saan makikita yan? Saan makikita yan, mga idol? Sa San Ramon, Zamboanga. Okay, Zamboanga. Zamboanga Province, sa Mindanao. Okay? Yan. Mahalaga yan, ha? Okay. Handa na ba kayo? Yun, Ano yan, Jessica Soho? Okay. Ililibot ko na kayo sa 7 Wonders of the Bucor. Okay?
Seven wonders of Bucor. Ito, mga tinatanong nyo kanina, di ba? Different penal colonies and prison in the Philippines. Yun. Penal colony and farm. Yun o, oops. Siyempre, alam nyo ba, konting ano lang ito yung mga pangarap kong puntahan. So, wag nyo na akong walang basagan ng trip. Kung kayo may bucket list kayo sa buhay, na travel bucket list nyo, ako meron din akong travel bucket list. At itong mga 7 penal colonies and farm yung mga gusto kong makumpleto. Diba? Mission ko yan eh. Mission ko yan na gusto kong mapuntahan lahat. As of now, na ako? 4 out of 7. 4 out of 7 na tayo. Ay, hindi. Wait lang. MVP. Hindi, 5 na. 5 out of 7. 5 out of 7 na ako. Diba? So, meron pang dalawang hindi ko napupuntahan. At may... Punta ka sa Buyog, sir. Ha? Punta ka sa Buyog. Ayan, ako yan dati. Okay, nung 20 years old ako. Okay, nung lumaya ako, yan ako dati, no? Kakalaya ko lang yan sa kulungan. Hindi, joke lang. Baka maniwala kayo. Okay, hindi. Nagturo ako sa PL Moon. Sino mga taga PL Moon dito? Mamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. By the way, nag-start ako mag-teach at the age of 20. 20 years old ako nag-start. Bata-bata pa ako dyan, mga idol. Tingnan nyo naman sa mukha ko ngayon. Layo. Dating ako yan eh. Yan. Okay? 2017 ako pumasay. Nagturo agad ako eh. Yan. Ito, napunta ako dyan. Siyempre, National Bilibid Prison. New Bilibid Prison. Hindi ko pa ako nakapunta dun sa Abuyog Leyte. Hindi pa yun. Gusto kong puntahan yun. Ay, New Bilibid. Okay, ito yung pinaka-old. Ngayon ba, sir, ilang taon ka na? Oh, secret. Dito yan sa amin, sir. Ilang taon na ba ako? 7 taon na ako nagtuturo. Nag-start ako na Nag-start ako. So, alam nyo na. Alams na. Di ba? 27. Yan, di ba? Year 2017, year 2018 ako nag-start magturo. Na-invite ako ng pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Dito ako eh. Malapit lang siya sa Bilibid. Yan, kaya pumunta na ako. Pero huwag niyang pansinin huwag niyang pansinin yung itsura ko dyan, ha? Okay. So, New Bilibid Prison, January 22, 1941. Yan yung MVP was first use. Okay? Meron siyang sub-colonies. Camp Bukang Liwayway and Camp Sampaguita. Yan. And yung kanyang main building. Diba? Anong tinuro mo, sir? Saan ako sa Bilibid? Hindi ako nagturo sa Bilibid. Anong tinuturo ko na subject? Actually, lahat po. Pwede ko pong ituro lahat. Meron akong lecture sa lahat ng areas. Yan. Pero pinaka tinututukan ko ngayon, CLJ, Leia, saka Orad. Yan. CLJ. Meron din ako lakas na loob na mag-CLJ kasi sakala ko sa jail. Hindi ako nagturo sa loob ng jail. Grabe ka naman, boss. Okay. Saan lang ako nagturo? Sa training center. Yan. Sa training center. Sa orientation ng mga jail officer. Doon pa ako nagturo. Nagturo din ako doon. Ng 3 months. Sa mga trainees ng BJMP. Nagturo ako. Yan. Sige. Huwag na yan. Mamaya na yun. Camp Bukang Liwayway. Yan. Ito yung sa minimum security inmate. Yan. Minimum security inmate. Dito nakakulong yung mga minimum security prisoner. Okay. Sa medium naman, mga medium security prisoner sa Camp Sampaguita. Sa main building, dito yung mga maximum security inmate. Yan. Okay. So, anong pagkakaiba nila, mga idol? Alam nyo na, pag sinabing minimum, ito yung mga, can be trusted under open conditions. Open conditions. Pwede magtrabaho itong mga to kahit walang nagbabantay. Kahit walang nagbabantay. Sa Camp Sampaguita,
Okay. Okay, pag medium security prisoner, eto naman ako, dito man nakakulong, yan. Yung mga, ano, sa Camp Sampaguita yan, satellite prison yan, no? Satellite prison yan. Sa Camp Sampaguita naman yan. Okay, sa camp, NBP main building yan. NBP main building. Dito naman yung mga maximum security prisoner, mga idol, mga maximum security prisoner. Yeah. Dito yan sa main building na kulong. So, ano pagkakaiba nila? Mga minimum, mga can be trusted under open conditions. Kapag medium, ito yung mga, ito yung mga, pwede lang, di ba? Magtrabaho pero under guard supervision. Okay, pagka mga maximum security prisoner, yan, mga maximum security prisoner, they are not allowed to work. Generally, not allowed to work outside yan. Tandaan ha. Okay, ano pa? Sa main building, di ba? Yung kulay ng uniforme, okay, color ng uniform. Kapag maximum, orange. Okay? Yan. Or tangerine. Kapag Camp Sampaguita, okay, anong kulay? Anong kulay ng mga uniform sa medium security prisoner? Blue, sir. Okay, very good. Pagka minimum, Brown. Brown, sir. okay, very good. Brown. Okay, very good. Break muna tayo, 15 minutes lang. Or 10 minutes. Yes, sir. Merienda lang. Yes, sir. Sige, break muna tayo. Tapos mamaya, non-insti na. Copy mo, sir. Copy mo na po. Copy. Copy, sir. Ito ba kayo? Okay, yun. So, next slide tayo. Yun, nagkatinginan. Yung present saka yung future. Hindi, joke lang. Naka-record na pala. Talas-tas lang yun. Gusto nyo ba mapabilang? Sabi nila, halina kayo mga idol. Mga bossing! Bossing, gusto mo bang mapabilang sa amin? Halina kayo. Okay, sige. CIW. Yung tanong nyo kanina, ang CIW is under Bucor, ha? CIW natin. Okay? So, women prison yan. Meron dalawang yan. Merong dalawang branch, di ba? Sa Iwahig, saka sa Davao. Di ba? Tapos yung Mandaluyong. Merong CIW sa Mandaluyong. Tatlo lahat yan eh. CIW sa Mandaluyong, CIW sa Iwahig, sa Puerto Princesa, tapos CIW sa Davao. Yan, so tatlo lahat yung CIW natin. Ito yung pinaka-congested prison. Gawa ng, syempre, di ba? Imagine, sabi nga ni Secretary of Justice, sabi niya, baka 2 years from now, lilipat na ng facility yan. Lilipat na daw sa sobrang congested ng kulungan na yan, mga idol. So, syempre, mga women prison, dito yung dressmaking, beauty culture, handicraft, and cloth weaving. Oh, yan, sleeper make, mga trabahong babae. Yan. Kulungan po ito ng mga national prisoner ng mga babae. Yan. San Ramon Prison and Penal Farm. Yan, San Ramon Prison and Penal Farm. It is opened by Captain Ramon Blanco. Saan naman ito makikita? Sa Zamboanga, mga idol. Okay, pinangalan siya dun sa nag-open sa kanya na si Captain Ramon Blanco. Ang principal product dito ay copra. Yan, principal product. At ito ay sa history, ito ay kulungan ng mga Moro Insurrectus, mga Muslim rebels during nung mga unang panahon. Ito, nagsarado to mga idol. Nagsarado to pero nagbukas po ulit. Yan, so yun. Hanggang ngayon, pa rin yan, existing sa Zamboanga. San Ramon Prison and Penal Farm. Yan. Established on August 21 to house political prisoners opposed to Spanish rule. Yan, okay? So ano pa po? Yan, Iwahig. Yun, nakapunta na rin ako dyan sa Iwahig Prison and Penal Farm. Ito yung tinatawag natin na prison without wall. O, ako yan, ha? Recently lang, last year lang.
Oh, yan, naka-orange pa ako niyan. Galing kasi ako ng maximum. De, joke lang. Okay? So, Iwaig Penal Colony and Farm, meron din siyang settlement, di ba? Meron siyang settlement. Pag sinabing settlement, the prison homestead, diyan na maninirahan yung mga, yung mga PDL kasama yung kanilang mga pamilya. Yan. Dito sa amin, shout out sa mga taga-Palawan dyan. Puerto Princesa, di ba? Okay, yan. Agumpay Settlement. Ano yung settlement nila sa Iwaig? Pag sinabing settlement, kapag yung prisoner gusto yung dalhin yung pamilya niya doon sa loob ng kulungan, pwede naman yun. Okay, prison homestead. O doon na mamamalagi. Settlement tawag doon. Meron din siyang old name. Ang basa nito, Silent L. So, hindi siya Luhit. Yuhit Penal Farm. Yan, Yuhit. Yuhit Penal Farm. Yung old name ng Puerto Princesa. Okay, old name. Tandaan ha. Okay, yung old name. Alright. Ito yung prison without wall. Bakit siya tinawag na prison without wall? Kasi, syempre, ang Puerto Princesa ay island, di ba? Yan. Pero hindi nangangahulugan. Nawala talagang wall yan. Okay? Island lang kasi ang puerto, kaya considered siya na prison without wall. Kasi kaya tumakas siya naman dyan, hindi naman siya makakaalis. Maliban na lang kung sasakay siya ng barko, pupuntang palabas ng Palawan. Kasi duluin niya man yung Palawan na yan, isla yan. Okay? Yon, tandaan. Alright? Ito yung pinakamalaki. Pinaka-biggest penal colony and farm. Pinakamalaki ha, biggest. By land area. 41,007 hectares. Diba? Yung kanyang land area. Yan. What about Davao Penal Colony? Ito naman yung highest income earner na tinatawag. Yan. The highest income earner. Pinakamatlakas kumita yan. Okay? Alright. So, makikita ito sa Davao del Norte. By the way, nakalimutan ko, yung Iwahig meron siyang sub-colonies. Ano yung sub-colonies niya? Slim C, okay? Santa Lucia, Inagawan, Montipe, and Central. Okay, yan. Santa Lucia, Inagawan. Ano ba yan? Inagawan or Inagawan? Yan. Inagawan, Montible, and Central. Yung Montible and Central. Santa Lucia, yan. Santa Lucia. Slim C, yun. Ang keyword nyo dyan is Slim C. Pag sinabing sub-colonies, ito yung mga nasa loob, mga branches niya, ganon. Sub-colonies tawag dyan. Okay? Highest income earner, Davao Penal Colony and Farm, yan. Ang Davao, meron din siyang sub-colonies, Panabo and Kapalong, yan. PK. Alright, yan. Meron din siyang settlement, Tanglao Settlement, yan. Tanglao. Okay, Tanglao, Davao, Tagumpay, Iwahig. Tanglao Settlement, Tagumpay, Iwahig. Okay? Yo. General Paulino Santos. General Paulino Santos. Yung, first prison director of Davao Penal Colony and Farm. Saan ito makikita? Sa Davao Region. Okay? Region 11. Okay, Davao Region. Sino mga taga Davao dito? Yan. Okay, Sablayan. Okay, Occidental Mindoro. Ito yung pinakamalapit sa Metro Manila, ha? By distance, ito yung penal colony nearest to Metro Manila. Sablayan Penal Colony and Farm. Nakapunta na rin ako dito pero nakalimutan ko mag-picture. Yan, Sablayan Prison and Penal Farm. Meron din siyang sub-colony, PCPY, Pasugol, Central, Pusog, and Yapang. Yan. Yan. Sablayan Penal Colony and Farm. Makikita po yan sa Occidental Mindoro. Okay, Occidental Mindoro. Okay, sa Sablayan, Mimaropa. Ilan ang penal colony sa Region 4B? Ilan ang penal colony sa Region 4B? Ang penal colony sa Region 4B, dalawa. Iwahig saka Sablayan. Okay, yan. Ito yung pinakamalapit sa Metro Manila. The nearest. Nandaan na, the nearest by distance sa Metro Manila. Anong principal product dito? Ano yung mga products dito? Rice and banana. Yon, rice and banana ang product dito. Okay? So, Leyte. Sino mga taga rito? Mga kami kanina nagre-react. Leyte Regional Prison. Leyte. Okay? Sa Abuyog, Ako, Leyte. sir. Kayo? Alright. So, shoutout sa inyo, mga taga Leyte. Saang region to? Anong region kayo, mga idol? Region 8, sir. 8. Diba? Region 8. Yan. So, alams na.
Ito ay the youngest penal colony. Bakit siya youngest? Ito ay created during the time of President Marcos. Yan. Proclamation number 1101 para sa mga national prisoners sa Visayas region. Yan. Leyte Regional Prison sa Abuyog, Leyte. Region 8. Okay, the youngest penal colony and farm. Yan. Okay, di pa ako nakapunta dyan. Baka malay nyo, makapunta ako dyan. Yan. Number 36. It has been regarded as the forerunner of modern penology due to its extensive use of parole, social casework, and training school type of institution. Okay, anong sagot dyan? Okay, forerunner of modern penology. Forerunner of modern. Alams na. Nasagot ko na ito kanina, na-explain ko na rin to. Ito yung Elmira Reformatory. Okay, Elmira Reformatory. Elmira Reformatory. Okay, by Zebulon Brockway. Okay, Zebulon Brockway. 37. It refers to the money paid to the relatives of a murdered person as compensation and to prevent blood feud. Okay? It refers to the money paid to the relatives of the murdered person as compensation and to prevent blood feud. Ito yung babayaran para hindi na mag-away-away yung mga pamilya noong unang panahon. Ito ba'y compensation? Hindi. O, ano ba? Guild yan. Home guild? Hindi. Friends guild or were guild? Okay, were guild po tawag dito. Were guild or were guild. Ito po yung binabayad sa pamilya ng mga nabiktima mo para maiwasan yung blood feud. O, diba? Yung mga wars dati, yung mga family, yan, patayan, ganyan. So, babayaran mo na lang para matigil na yan. Yan yung tinatawag natin na were guild. Letter A. Okay? Next. Number 38. Senior Inspector Natulatid will be promoted to the next higher rank, which is Senior Officer 4. Who is the authority to appoint the said officer for such rank? Okay, si CSO3 Natulatid will be promoted to the next higher rank. Okay. So, sino? Patay. Correction. Bucor, idol. Bucor. O, wala pang tumatama. Nakaw. Okay. Ang tamang sagot ay, tuturo ko lang kaninang umaga, mga bossing. Kapag Correction Officer 1 to Correction Chief Superintendent, ang appointing authority ay Director General. Ang tamang sagot, bravo! Bravo, idol. Bucor yan di ba? O, pagka Deputy Director General to Director General, ang tamang sagot doon ay President. Pero since CO1 to Correction Chief Superintendent, ang tamang sagot ay Director General or Chief of the Bureau of Correction. O, pag Deputy, saka, tawag dito, Director General, President na po yun. Napakadaling tandaan yun, dalawa lang yun O, di ba? Correction Officer 1 to Correction Chief Superintendent, Director General. Kung Deputy Director General to Director General, sino naman po? Ulitin natin. President. So, President po yan, ha? So, tandaan nyo. Tandaan. Huwag kakalimutan. Nalilito kayo. Bucor yan. Hindi jail. Pag jail, di ba? RD yun. Kung JO1 to SJO4. Okay? Clear na tayo, mga bossing. Nakuha nyo na kung saan kayo nagkamali. Yan. Huwag na kayong huwag nyo nang ulitin. Yan. Number 39. Those personnel employed in the implementation of reformation program and those personnel whose nature of work requires proximate or direct contact with the inmates. Ayan. Anong tawag daw sa mga personnel na employed sa implementation of reformation programs? At itong mga personnel na to ay meron silang direct contact with inmate. Ano yan? Correction Rectification Officer, Correction Technical Officer, Correction Nominal Officer, ano ba yan? Correction Reformation Officer, ano ba yan? Okay, ito pa ay Correction Technical Officer. Okay? Ang tamang sagot dyan ay letter B. Wala namang CRO. CTO ang tamang sagot dyan. Correction Technical Officer. Saan yan? Sa Reformation.
Di ba kapag custodial, correction officer. Kapag reformation, correction technical officer. Yan, na-discuss ko na rin yan kanina sa previous presentation natin. Okay? Ayan ha. Next tayo. Bucor naman tayo mga idol. Okay? So, Bureau of Correction. Take note that Bucor is under Department of Justice. Yan ha. Under Department of Justice yan ha. Okay. So, the first national penitentiary in our country, yan yung pinakamalaki, no? At syempre, old yan. Old prison sa ating Pilipinas. Yan. Okay? Yan yung tsura niya before. Yan yung tsura niya. Noon yan. Ngayon, ano na yan eh? Ano nangyari? Anong nangyari sa Bilibid noon at ngayon? Yung old Bilibid, eto old Bilibid to mga idol eh. Yung old Bilibid sa Metro Maynila, okay? Yan na yun ngayon, yung now, the Manila City Jail. Manila City Jail na yan ngayon. Yung New Bilibid, yan yung nasa Munti. Okay? Muntinlupa. Ang nangyari kasi dyan, mga idol, yung itatayo sa ng Manila City Jail, nagpag-exchange ng property. Yung old Bilibid, doon na lang nilagay yung Manila City Jail. Eto. Tapos yung New Bilibid, yun na yung nilipat sa Muntinlupa. Okay? Kaya kung pupunta kayo ng Manila City Jail, which is under BJMP, makikita nyo pa yun yung mga landmark, yung mga signages, kung saan makikita yung dating marka ng Bureau of Prison. Dati tawag dyan eh, Bureau of Prison. Bago siya maging Bureau of Correction, BOP, Bureau of Prison. Yan. Oh. Gusto yung pumunta dyan, kung makikita nyo yan ngayon, hindi na ganyan ang itsura niyan. Kasi ito yung sa recto to mga idol. Yan. Sa Quiapo to eh, bakit yan eh. Oh, matao na ngayon dyan. Ito, maging squatter area na rin yung likod niyan. Ito, yung Isetan. O, sino mga taga Maynila dito? Ito si Isetan. Dito yun eh. Ito yung Quezon Boulevard. Pagkakyat mo dyan, Espanya Boulevard yan. O, diba? O, sa mga, ano yan, kabisadong pasikot-sikot ng Metro Manila. Ito. Pag galing ka ng Quiapo, akyat ka. Yan. Tapos, para makita mo yung Manila City Jail, ito kasi yun eh. Ito yung portion lang na to eh. Ngayon eh. Wala akong makitang picture sa online ng drone shot nito kasi syempre baka for security reason hindi na-allow ang drone shots dyan. Okay, ito hindi naman drone to eh. Sa ano ata to ginawa na ng picture noon? Sa taas. Pwedeng sa helicopter, ganyan. Pagkakyat nyo dyan, galing kayo ng Quiapo, makikita nyo yung mga ano dito, mga sasakyan ng BJMP. Yan. Anong mga sasakyan yan? Mga bus, saka mga BJMP van yan. Nandyan na yan. Para makita nyo yung dati. Pasyalan nyo din yan minsan, di ba? Tapos, huwag na kayo umuwi. Yan lang kayo sa loob. Joke lang. Okay. Oh. Sumakay din kayo minsan ng yung bus ng BJMP. Anong tawag sa bus ng BJMP? Kung merong Wish bus, 'di ba? Wish 1075, 'di ba? Ano naman ang tawag doon sa doon sa bus ng BJMP? Pag pumasok ka doon, makakalabas ka 20 years na. 'Di ba? Anong tawag doon? Wish 9165. Joke lang ha. Baka ibang wish ba? Anong wish mo? Number 70. Failure to report to work detail without sufficient justification. Oh, anong klaseng offenses yan? Alam nyo, meron din yan mga idol. Sagot. Hindi ka nag-report sa work detail without sufficient justification. Ano tawag dyan?